So, nice to see you po ulit. Long time no see. So, pasok na po sa mga nasa labas pa. Tuloy na po at magsisimula na po tayo. So, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na sumasalangit, Panginoon, maraming salamat po sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po dahil inyo pong binuksan yung aming isipan at yung aming puso upang maunawaan po namin ang inyong dakilang biyaya, yung walang hanggang katubusan na ginawa po ng Panginoong Hesus para sa amin. Na lahat ng mga kasalanan po namin ay tinubos na po sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus at kahit kailan ay hindi na po kami mapapahamak. Maraming salamat po, Panginoon, dahil pagkatapos po ng aming kaligtasan, kami po ay inilagay ninyo sa inyong maluwalhating iglesia, ang church ng aming Panginoong Hesus, kung saan kami po ay mayroong tunay na fellowship, kasama po ng lahat ng mga kapatid na naligtas, at kasama po ng inyong salita na nagtuturo po sa amin at gumagabay upang kami po ay makapamuhay ng maayos na Christian life habang hinihintay po namin ang muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, kami po dito sa Castillejos Church ay magsasagawa ng Grand Bible Seminar. Salamat po sa lahat ng mga kapatid na nagsikap at nagsakripisyo upang makapagligtas po ng mga nawawalang kaluluwa. Pakiusap, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan para magawa po namin ang inyong kalooban at sa pamamagitan po namin ay marami pong maligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Tulungan po ninyo, Panginoon, si Pastor Park at ang mission team at lahat ng mga brothers and sisters na gagawa po para sa mahalagang gawain po na ito. Nang sa ganon, kami po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo sa pamamagitan po ng kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa. Sa araw po na ito, Panginoon, salamat at binigyan niyo po kami ng pagkakataon para makapag-aral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan namin yung mga aral na gusto po ninyong maunawaan po namin at yung mga bagay po na matututunan po namin ay sikapin po naming masunod at mai-apply sa aming Christian life. Nang sa ganon, yung mga aral po na ito ay huwag maging walang kabuluhan para po sa amin. Kaya mula po sa simula hanggang sa matapos po, sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Hebreo chapter 2, verses 1 hanggang 3. Hebreo chapter 2, verses 1 hanggang 3. Yun, sa mga wala pa pong Biblia, meron pong verse sa ating screen. Sabay-sabay po nating basahin, Hebreo chapter 2, verses 1 hanggang 3. 3 to 1. Kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay na papalayo, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kakukulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So yung pag-aaralan po natin ngayon ay yung mga bagay na dapat ay huwag po nating pababayaan. So, bukas po mag-uumpisa po yung ating Grand Bible Seminar. Tama po? Bukas na po, di ba? So, alam niyo po ba na yung kakayahan na maipangaral, yung dakilang kaligtasan, ito po ay yung pinakamahalagang bagay na kaya po nating gawin. Bakit po? Kasi wala pong ibang pwedeng gumawa nito, kundi tayo lang na mga naligtas. Isa pa, lahat po ng mga bagay dito sa mundo ay lilipas. Lahat ng mga bagay dito po sa mundo ay papunta po sa pagkawasak. Pero yung mga bagay na para po sa Panginoon ay walang hanggan. Una, yung salita po ng Diyos. Yung salita ng Diyos
ito po ay walang hanggan. Tapos, yung lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon, na mayroong pagkakaisa, may pag-ibig at sakripisyo para sa Panginoon, para sa church, at para sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, ito rin po ay magkakaroon ng walang hanggang gantimpala. Isa pa, yung mga taong maliligtas sa pamamagitan po natin, itong mga tao na ito, makakasama po natin ng walang hanggan doon sa kaharian ng langit. Kasama natin at kasama ng Panginoon. Sabi po ng Biblia, ngayon tayo po sa panahon natin ay panahon po ng pag-aani. Pag-aani ng mga nawawalang kaluluwa tungo sa kaligtasan. Kaya nga po, yung panahon natin ngayon ay hindi po panahon para matulog sa Christian life. Hindi po panahon para magpabaya sa ating spiritual na pamumuhay. So sa pamumuhay po natin ngayon, para saan po tayo nabubuhay? Ano po yung priority natin? So bilang ligtas, bilang isang Kristiyano, dapat malaman po natin kung ano-ano yung mga bagay na mahalaga para sa Diyos. Pagkatapos, sikapin po nating mabuhay para doon sa mga bagay na yon na mahalaga para sa Diyos. So bilang mga Kristiyano, gusto niyo po ba magkaroon ng mabuting Christian life? Siyempre po, di ba? Bilang anak ng Diyos, gusto natin maging mabuting anak ng Diyos. Gusto natin maging mabuting Kristiyano. So natural po ito. Pero, bakit hindi po ito nangyayari? Kahit gusto natin, bakit hindi po ito nangyayari? Kasi para sa mabuting Christian life, hindi po sapat yung gusto lang. Tama? Marami po tayong mga bagay na gusto, pero hindi natin nakukuha kasi hindi po tayo gumagawa. So, kailangan yung kagustuhan, yung pagnanais, meron pong kasamang paggawa para po ito ay mangyari. So kahit gustong-gusto mo na maging maayos yung Christian life mo, pero ayaw mo namang gumawa, meron bang mangyayari? Wala pong mangyayari sa Christian life natin. So para po sa mabuting Christian life, kailangan ng pagpapasya. Pagkatapos, kailangan din na meron tayong gawin. So kailangan magpasya ka, gusto mo. At pagkatapos, mahalaga, meron itong kalakip na paggawa. Kaya nga po sabi sa Filipos chapter 2, verse 13, yung pagnanais, kailangan mayroong paggawa para po mayroong bunga. Halimbawa po, ngayon ay patapos na po yung June. Tama? 2 Sunday na lang. So, halos tapos na yung kalahati ng taon. Tama po? So, kumusta po yung mga napagpasyahan natin noong bagong taon? Kumusta po yung mga napagpasyahan nating mga New Year's resolution? Nagagawa pa rin po ba natin? O nakalimutan na? Para po sa mga patuloy na nagagawa po ito, good job po. Ito po ay mabuti. Pero sa mga hindi na po natin nagagawa, so kailangan mas gumawa pa po tayo, mas magsikap pa tayo. So ano po yung pinakamahalagang bagay para po sa ating Christian life? Para ito ay mapanatili po natin na mabuti at maayos. So yung pinakamahalaga po, yung mag-focus. Tapos, huwag magpabaya. Sabi po ng Biblia, sa Christian life po natin, kailangan makita yung ating pag-unlad. Sabi po sa Timoteo chapter 4, verse 15. So kailangan, yung paglago po natin ay makita sa ating Christian life. Tapos, mangyari ito sa bawat araw na lumilipas sa ating Christian life. Pero yung paglago po na ito, hindi ito mangyayari ng basta-basta kung wala naman tayong ginagawa. Kung hindi tayo magpo-focus at hindi tayo magsisikap. So sa main verse po natin, ito po ay sulat para sa mga Hebreo. So yung sulat po na ito ay naka-address para sa mga Hudyo. Sa katunayan po, itong mga Hudyo, marami silang natanggap na salita ng Diyos. Pero, marami po sa mga Hudyo, hindi po sila naligtas.
Pagkatapos, sa mga naligtas, marami, hindi po sila nagkaroon ng mabuting Christian life. So bakit po kaya? Ano yung dahilan? Bakit sa kabila ng pagbibigay sa kanila ng Diyos, ng maraming salita ng Diyos, naging ganito po yung kinalabasan? So isa lang po yung dahilan. Kasi, pinabayaan po nila yung salita ng Diyos. Hindi nila itinuring na mahalaga yung salita ng Diyos. So itinuring nila na mahalaga yung ibang mga bagay. Hindi po yung pagsunod sa salita ng Diyos. Basahin po natin ulit sa verse 3, sa atin pong main verse. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So yung pinakamahalagang bagay po sa ating Christian life, ano po? Siyempre yung dakilang kaligtasan. Ito po yung simula ng ating Christian life. Ganun pa man, ito pong mga Hudyo, pinabayaan po nila ito, yung salita ng Diyos, yung kaligtasan. Ibig sabihin, hindi nila po ito itinuring na mahalaga. Kaya nga, marami sa kanila hindi po naligtas. So itinuring po nila na mas mahalaga yung ibang mga bagay. So, yung mga bagay na mahalaga, hindi nila pinahalagahan. At yung mga bagay na hindi mahalaga, yun yung mga bagay na pinahalagahan nila. So, baliktad po yung ginawa nila. Para po sa mga Hudyo, ano yung pinakamahalaga? Yung pinakamahalaga po sa kanila, yung pagsunod sa kautusan. Tapos, para sa kanila, mas dakila yung mga anghel kaysa kay Jesus. Kaya nga sa Hebreo, itinuturo po dito na yung mga anghel, sila po ay lingkod ng Diyos at lingkod ng mga taong naligtas. Yung mga anghel, lingkod lang ng Diyos. Pero si Jesus, siya yung tanging anak ng Diyos. Siya mismo ay Diyos. So yung mga anghel, hindi po sila yung nagligtas sa atin. Si Kristo, siya po yung namatay at tumanggap ng parusa sa halip na tayo para tayo ay maligtas. So ito po yung isa sa mga pinupunto, isa po ito sa mga aral dito po sa aklat ng Hebreo. So katulad po nito, mula po sa church, marami tayong napapakinggan na salita ng Diyos. Tama po ba? So marami tayong mga pagtitipon tuwing Sunday, Wednesday, tsaka mga fellowship. Marami tayong mga salita ng Diyos na napapakinggan tungkol sa kaligtasan, unang-una. Tapos tungkol sa pagiging mabuting Kristiyano. Tama po? So dito po umiikot yung pinag-aaralan po natin. Pero, bakit po sa tunay na church, meron pa rin mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin naliligtas? Bakit po? Bakit sa church, marami po ng mga brothers and sisters ay hindi pa rin lumalago sa Christian life, kahit matagal na silang naligtas? So yung dahilan po ay pareho din. Dahil pinapabayaan po kasi natin yung salita ng Diyos. Hindi po natin ito itinuturing na mahalaga. Kaya, sa mga taong hindi pa naligtas, kahit nasa church na sila, dahil hindi nila itinuturing na mahalaga yung kaligtasan, hanggang ngayon, hindi pa rin sila ligtas. Sa mga matagal nang naligtas, na mga brothers and sisters, hanggang ngayon, hindi pa rin sila malago dahil hindi nila pinapahalagahan yung salita ng Diyos para magkaroon sila ng malagong Christian life. So kung pahahalagahan natin yung mga bagay na hindi naman talaga mahalaga, hindi tayo magkakaroon ng bunga. Walang magiging pag-asenso. Pero kung pahahalagahan natin yung mga bagay na dapat talaga ay pahalagahan natin sa Christian life natin, doon tayo magkakaroon ng pag-unlad sa ating Christian life. So ano-ano yung mga bagay na hindi natin dapat pabayaan? So ngayon, tanungin po natin yung mga sarili natin, ano ba yung mga bagay na dapat ginagawa natin sa Christian life natin, pero hindi natin nagagawa? So ngayon, ano po yung mahalaga para sa atin? Yung kalusugan po ba? Yung pamilya? Siyempre, mahalaga po yung mga bagay na ito. Yung trabaho? Yung mga libangan natin? So mahalaga rin po ito para sa buhay po natin. Pero,
sabi po ng Biblia, merong mga bagay na mas mahalaga na dapat huwag po nating pabayaan. So sa Christian life po natin, kapag itinuring natin na mahalaga yung mga bagay na ito sa ating Christian life, doon po tayo magkakaroon ng pag-unlad. Doon tayo lalago sa ating Christian life. So yung mga tao, kung ano yung mga bagay na mahalaga sa kanila, yun yung pagtutuunan nila ng pansin at yun yung pagsisikapan nila. Tama po? Halimbawa, para sa isang tao, mahalaga yung pera. Mahalaga yung yumaman. Ano yung gagawin nila? Gagawin nila yung lahat para kumita ng maraming pera. Tama? Lahat ng pwede nilang gawin, mga business, mga racket, para kumita ng pera, gagawin nila. Tama? At pagkatapos, talagang magkakaroon sila ng pera. Tama? Kasi, yun yung mahalaga sa kanila. At yun yung bagay na yun yung pinagsikapan nila. Kung itinuturing natin na mahalaga yung pamilya natin, gagawin natin yung lahat para sa pamilya natin. Kung itinuturing natin na mahalaga yung kalusugan natin, mabubuhay tayo na napaka-conscious tungkol sa kalusugan natin. So, sabi po ng Biblia, bukod sa mga bagay po na ito, mayroong mga bagay na wag po nating pababayaan. So, kasi ito po yung pinakamahalaga sa ating Christian life. So ngayong araw po, titignan natin yung ilan sa mga bagay na ito na dapat ay wag po nating pababayaan. Sa verse 3, babasahin ko po ulit. Paano nga tayong makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? So yung unang bagay na dapat ay huwag po nating pabayaan yung kaligtasan. Ang dakilang kaligtasan. So yung kaligtasan, ito po yung pinakamahalaga na dapat magkaroon yung isang tao. Tama po ba? So kahit mawala sa iyo yung lahat ng bagay, kung may kaligtasan ka, okay lang. Kasi lahat naman talaga ay lilipas. Pero kung ligtas ka, ikaw ay makakasama ng Diyos sa langit. So yung katotohanan na si Jesus, yung anak ng Diyos ay namatay para sa atin, ito po ay nakakamangha na katotohanan. Sipin po ninyo, yung isang hamak na makasalanan na pupunta sa impyerno, pinuntahan ng Diyos, pinuntahan ni Jesus para yung kasalanan natin, siya yung magbayad. So tayo po ay nakatadhana na mapunta sa impyerno. So dapat tayo yung mahatulan. Pero sa halip na tayo, si Jesus yung namatay sa lugar po natin. Pagkatapos, sa pamamagitan ng kamatayan niya, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang kakulangan. Buhay na wala ng kalungkutan kasama ng Panginoon. So itong dakilang kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, meron ba tayong bagay na pwedeng ikumpara dito? Meron po ba kayong naisip na bagay na pwede ninyong ikumpara o ipagpalit dito po sa dakilang kaligtasan? Wala po, di ba? Ito yung pinakadakilang bagay na dapat ay meron po sa isang tao. So dito po sa mundo, sino po yung pinakakawawang tao sa harapan ng Diyos? Yung pinakakawawang tao, yung mga taong hindi po naligtas. Pero meron pa pong mas kawawa. Yung mas kawawa, yung mga tao na nasa church na, narinig na yung kaligtasan, pero hanggang ngayon hindi pa rin ligtas. So, nangyayari po ito kasi hindi po nila pinapahalagahan yung kaligtasan. Sa Lucas, meron po ditong dalawang tao na ipinagkumpara. Si Lazaro at yung mayamang lalaki. Yung mayamang lalaki, napunta siya sa impyerno. Si Lazaro naman, na isang pulubi, napunta po sa langit. So dito po sa mundo, may mga mayayaman at may mga mahihirap. So yung mga mayayaman, kinaiinggitan sila. Yung paraan ng pamumuhay nila, kinaiinggitan ng mga tao. Pero para sa Diyos, yung mga tao po na hindi naligtas, kahit ikaw pa yung pinakamayaman, kawawa ka. Ikaw yung pinakakawawa sa harapan ng Diyos. Para sa Diyos, yung mga tao na mapupunta sa impyerno, sila yung pinakakawawa. Kaya, para din mismo sa Diyos, yung pinakamahalaga ay kaligtasan.
So tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon para makatanggap ng kaligtasan. Lahat ng tao binigyan ng Diyos ng pagkakataon para makatanggap ng kaligtasan. Pero kung hindi nila ito papahalagahan, hindi po nila ito matatanggap. So kung may isang bagay lang tayo na dapat ipagpasalamat, yun po yung kaligtasan po natin. So isang araw, yung sanlibutan po na ito ay magtatapos, maglalaho. Tapos ito pong sanlibutan na ito, alam natin, ay puro kaguluhan, puro pagdurusa. Lahat ng mga tao, dito po sa mundo, regardless kung mahirap o mayaman, sigurado nakakaranas po ng mga pagdurusa, mga alalahanin. Tama po ba? So kahit mayaman ka, hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng mga pagdurusa. Kasi yung tao ay itinakda para sa mga pagdurusa. Tingnan po natin sa Job chapter 5. Job chapter 5 sa verse 7. Job chapter 5 sa verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi ang tao ay ipinanganak tungo sa kaguluhan, kung paanong ang siklab sa itaas ay pumapailang lang. Alam niyo po yung siklab? Alam niyo yung maliliit na baga na nililipad ng apoy? Sa ibang term ay, ano ba? Alipato. Yung baga na lumilipad kapag mayroong apoy. So yung alipato, yung siklab, yung direksyon niya, pataas lang, di ba? So kahit gustuhin niya mag-iba ng direksyon, hindi pwede. Pataas lang talaga yung direksyon niya. So kagaya po nito, yung tao, sabi po dito, ipinanganak para sa kaguluhan at pagdurusa. So bakit po? Bakit yung tao ay nakatakda para sa kaguluhan at pagdurusa? Para hanapin natin yung Panginoon. Hanapin natin yung kaligtasan. Sa katunayan, lahat ng mga Kristiyano nakakaranas din ng mga pagdurusa, nakaranas ng mga paghihirap, kahit pagkatapos po ng kaligtasan. Sa kabila po nito, dapat huwag nating pabayaan yung mga bagay na mahalaga sa Christian life po natin. So una, yung dakilang kaligtasan. Yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. So yung mga Kristiyano na hindi pinababayaan yung dakilang kaligtasan, palagi itong iniingatan sa kanilang puso, palagi silang mayroong kagalakan. Kaya kahit dumaan sila sa mga pagsubok, mga pagdurusa, meron po silang kagalakan, meron silang pasasalamat. So, yung mga tao na ito, nananatili yung kagalakan kapag iniingatan po yung dakilang kaligtasan. Pero po sa oras, napabayaan natin itong dakilang kaligtasan, kapag hindi na natin ito pinahalagahan, yung kagalakan po na ito ay siguradong mawawala. So yung pinakamahalagang bagay po sa ating Christian life, yung dakilang kaligtasan. Huwag na huwag po natin itong pababayaan. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12, verse 2 hanggang verse 3. Hebreo chapter 12, verse 2 hanggang verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Dito po, sabi sa verse 2 at sa verse 3, meron pong dalawang mahalagang salita. Sa verse 2, sabi po dito, pagmasdan natin si Jesus. Ibig sabihin, tignan po natin si Jesus. Sa verse 3 naman, isaalang-alang natin siya. Ibig sabihin, isipin natin siya. Alalahanin natin si Jesus. Tumingin tayo kay Jesus at alalahanin natin si Jesus. Tumingin tayo kay Jesus na nagpasakdal
ng ating pananampalataya. So si Jesus, siya po yung nagpasimula ng ating pananampalataya. At siya rin po yung magtatapos ng pananampalataya po natin. Kaya nga, simula nang tayo ay maligtas, hanggang sa matapos po yung takbuhin natin bilang mananampalataya, kailangan kay Jesus lang tayo tumingin. So si Jesus, siya yung nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Sa verse 3, sabi po dito, upang kayo'y huwag manghina o manglupaypay. So habang nabubuhay po tayo sa ating Christian life, maaari tayong manghina, maaari tayong manlupaypay. Kaya nga, para maiwasan natin na ito ay mangyari, ano po yung dapat natin gawin? Pagmasdan natin si Jesus. Tumingin tayo kay Jesus. Isaalang-alang natin siya. Kapag tayo po ay nakatingin lang kay Jesus, meron tayong pag-asa. Kapag nakatingin tayo kay Jesus, meron tayong pasasalamat. Kapag nakatingin tayo kay Jesus, meron tayong kagalakan. Kaya nga sa ating Christian life, dapat kay Jesus lang po tayo nakatingin. So sa oras na yung paningin natin ay ilayo natin kay Jesus, ano po yung mangyayari? Sigurado, makakaranas na po tayo kaagad ng mga panghina at panlulupaypay. Kung tayo ay hindi nakatingin kay Jesus, saan kaya tayo nakatingin? So kung hindi si Jesus yung tinitignan natin, sino yung nakikita natin? Ang nakikita natin, kung hindi tayo nakatingin kay Jesus, sigurado, ang makikita mo, yung sitwasyon, yung mga mahirap na kalagayan. Tapos, makikita mo yung mga tao sa paligid mo. Makikita mo yung mga kahinaan nila, makikita mo yung mga pagkakamali nila. So kapag tayo ay tumingin sa sitwasyon, makikita ninyo, wala kayong sapat na kalakasan. Kaya, ano po yung agad ninyo na gustong gawin? Gusto na ninyo na agad na sumuko sa Christian life. Kapag tayo po ay tumingin naman sa tao, sigurado, matitisod po kayo. Pag tumingin kayo sa tao, yung kahinaan nila, yung kamalian nila, sigurado matitisod po kayo. Kahit pa, yung tinitignan ninyo ay leader ng church, evangelist, pastor, minister, sigurado, pag nakita ninyo yung mga kahinaan ng mga tao, matitisod po kayo. Kaya nga, sabi po sa verse 2, pagmasdan natin si Jesus, na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. So kapag tayo ay nakatingin lang kay Jesus, merong kapayapaan, merong kagalakan, ito po ay hindi mawawala. Tignan din po natin sa mga awit, chapter 105. Awit 105, sa verse 4. Awit 105, verse 4. Awit 105, verse 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Patuloy ninyong hanapin ang kanyang mukha. Sabi po dito, patuloy ninyong hanapin ang kanyang mukha, yung mukha ng Panginoon. Nakita niyo na po ba yung mukha ni Jesus? Ano po yung ibig sabihin na hanapin yung mukha ng Panginoon? Sa Biblia po, kung babasahin po ninyo yung buhay ni Moises, kapag nakikipag-usap siya sa Panginoon, nakikipag-usap siya sa Panginoon ng mukhaan. Tama po? So, ibig sabihin po, nang hanapin yung kanyang mukha, ibig sabihin, magkaroon tayo ng malapit na fellowship sa Panginoon. So, maaring tayo po ay naligtas na. Pero, dahil sa iba't ibang mga bagay na mas pinahahalagahan natin, maaring hindi natin hinahanap yung mukha ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo nagsisikap para magkaroon ng maayos na fellowship sa Panginoon. So minsan dahil sa mga kahirapan, dahil sa mga alalahanin, dahil sa mga relasyon natin sa ibang mga tao, hindi natin hinahanap yung maayos na fellowship sa Panginoon. So kahit nabubuhay tayo sa ating Christian life, pwedeng hindi po natin nakikita yung mukha ng Panginoon kasi wala tayong maayos na fellowship sa Kanya. So paano po tayo makakapamuhay sa kalakasan ng Panginoon? Mangyayari lang po yan kapag
patuloy nating hinahanap yung mukha ng Panginoon. Patuloy tayong nagsisikap para magkaroon ng mabuting fellowship sa Panginoon. So kapag ginawa po natin yan, ibibigay niya sa atin yung biyaya at kalakasan. Kaya nga po, sabi po sa Hebreo, pagmasdan natin si Jesus. Si Jesus lang yung kailangan nating pagmasdan at hanapin. So hanapin palagi natin yung magandang fellowship kay Jesus. Sa pakinig ng sermon, hanapin po ninyo kung ano yung gustong sabihin ni Jesus sa inyo. Sa pagbabasa ng Biblia, hanapin po ninyo kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa inyo. Sa pananalangin, sabihin ninyo kung ano yung gusto nyong sabihin sa Panginoon. So ganito po yung paghahanap sa mukha ng Panginoon. Pagsisikap na magkaroon ng maayos na fellowship. Sa oras na ilayo po natin yung paningin natin kay Jesus, sigurado, makaranas na tayo ng panghihina, ng panlulupaypay. Tignan din po natin sa mga awit, chapter 16, sa verse 8. Mga awit, chapter 16, sa verse 8. Awit 16, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Sabi po dito, lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Ibig sabihin, yung Diyos ay nasa harapan po natin. Pero dito po sa huling bahagi, sapagkat siya ay nasa aking kanan. So yung Diyos ay nasa harapan at nasa kanan. Ano po yung ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, kung hinahanap natin yung maayos na fellowship sa Panginoon, hinahanap natin yung kanyang mukha, yung Panginoon ay palaging nasa ating kanan. Ibig sabihin, ang Diyos yung palaging umaalalay sa atin. Sa lahat ng mga dinaranas natin, nakaalalay yung Panginoon. At kapag hinahanap natin yung mukha ng Panginoon, sinisikap natin na magkaroon ng maayos na fellowship, yung Panginoon nananatili sa harapan natin. Ibig sabihin, siya yung nangunguna sa paglakad natin sa Christian life. Kaya nga, hindi tayo maliligaw kasi siya yung naglilid sa atin. So, kung hinahanap natin yung mukha ng Panginoon, siya ay mananatili sa harapan natin para pangunahan tayo at sa kanan natin para tayo ay alalayan. Ngayon, kapag ito po ay pinanatili natin, kahit kailan, hindi po tayo matitinag sa Christian life po natin. Tignan din po natin sa mga bilang, chapter 6. Mga bilang chapter 6, 24 hanggang 26. Mga bilang chapter 6, 24 hanggang 26. Basahin po natin ang sabay-sabay po, 3, 2, 1. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. So dito po, meron ding dalawang salita na mahalaga. Sa verse 25, dito, sabi po ay mahabag. So, yung mahabag sa English po ay mercy. Pero pag tinignan po natin sa English version, grace, biyaya. Tapos sa verse 26, yung kapayapaan. So, kailan darating yung biyaya at kapayapaan ng Panginoon po sa atin? Kapag pinaliwanag ng Panginoon yung mukha niya sa atin. Ibig sabihin, kapag nakikita mo ng malinaw yung mukha ng Panginoon. Kapag meron tayong maayos na fellowship sa Panginoon. So, merong biyaya at kapayapaan. So, kung wala tayong fellowship sa Panginoon, wala tayong maayos na pakikisama sa Panginoon, walang biyaya. Wala ring kapayapaan. Kaya nga, sa ating Christian life, palagi nating hanapin yung mukha ng Panginoon. Palagi nating sikapin magkaroon ng maayos na Christian life. Maayos na fellowship sa Panginoon. So kung pababayaan natin yung dakilang kaligtasan at yung fellowship natin sa Panginoon at itutuon natin yung pansin natin sa mga bagay na hindi mahalaga at yun yung pahahalagahan natin,
ano po yung gagawin ng Panginoon? Ikukubli niya yung mukha niya sa atin. So dapat, ito po yung bagay na pag-ingatan po natin sa ating Christian life. Tignan po natin sa Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy chapter 31 sa verse 18. So pwede po pala na ang Diyos, ikubli niya yung mukha niya mula sa atin kapag meron tayong ibang pinapahalagahan. Basahin po natin Deuteronomy chapter 31 sa verse 18. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Tiyak na ikukubli ko ang aking muka sa araw na iyon dahil sa lahat ng kasamaang kanilang ginawa, sapagkat sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. So may mga panahon na yung Diyos, ikukubli niya yung mukha niya sa atin kapag tumingin tayo sa ibang mga bagay at mas pinahalagahan natin yon kaysa sa Diyos. Kapag ganito yung ginawa natin, yung mga bagay na ito na pinapahalagahan natin, para sa atin, sila yung Diyos. Kaya ang Diyos, ikukubli niya yung mukha niya sa atin. Kapag tayo ay umaasa sa sarili nating kalakasan, sarili nating karunungan, ginodiyos natin yung kakayahan natin, ikukubli ng Diyos yung mukha niya sa atin. Pagkatapos, magiging mahirap para sa atin yung Christian life. Tignan po natin sa Genesis chapter 32, 24 hanggang 25. Genesis chapter 32, 24 hanggang 25. Genesis 32, 24 hanggang 25. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuhan ng hita ni Jacob at ang kasukasuhan ni Jacob ay nalinsad, samantalang nakikipagbuno sa kanya. Si Jacob, alam niyo po yung ibig sabihin ng pangalan niya? Manlilinlang, tuso. Ganun yung ibig sabihin ng pangalan niya. Si Jacob, siya po isang tao na umaasa sa sarili niyang karunungan. Kaya si Jacob, sa loob ng 20 years, nagdusa siya doon sa sambahayan ni Laban. So doon, marami siyang pagsisikap na ginawa para sa father-in-law niya. Pagkatapos, hindi siya nakapagbigay ng pansin sa Panginoon. Kaya nga dito po, nakipagbuno yung Panginoon kay Jacob. Tapos, pinilayan siya ng Diyos. Pinilay ng Diyos yung kasukasuan ng hita ni Jacob. At sa oras na yon, nung napilay siya, ano po yung nangyari? Nakita niya yung mukha ng Panginoon. Tignan po natin sa verse 30. Genesis chapter 32, sa verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinawag ni Jacob ang pangalan na lugar na iyon na Peniel, na sinasabi, sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay. So dito po, sa English version, sapagkat nakita ko ang mukha ng Diyos. So si Jacob po, pinilay siya ng Diyos dahil siya ay umaasa sa kanyang sariling karunungan. So pinabagsak po ng Diyos si Jacob. Nung pinabagsak ng Panginoon si Jacob, doon niya nakita ng mukhaan yung Diyos. So sa atin po, sa ating Christian life, kailan natin hahanapin yung Diyos? Kailan natin hahanapin yung kanyang mukha? Madalas, kapag tayo ay bumabagsak, tama? Kapag tayo ay nabibigo. Kapag hindi nangyayari yung mga bagay na inaasahan natin, doon natin hinahanap yung mukha ng Panginoon. So, kailan po tayo naligtas? Ano po yung nangyari bago po tayo naligtas? So, bago po tayo maligtas, tayo po ay naging mapagpakumbaba muna. Kung hindi natin ibababa yung sarili natin sa Panginoon, hindi po tayo maliligtas. So, kapag naunawaan po natin na hindi tayo pwedeng umasa sa sarili nating kakayahan para makapunta sa langit, doon po tayo makakatanggap ng kaligtasan. So sa Christian life din po natin,
Kailan tayo masigasig na humahanap sa Panginoon? Kailan tayo masigasig na humahanap sa mukha ni Jesus? Kapag may kabiguan. Kapag may mga nangyayari na hindi maganda sa Christian life po natin. Kapag yung gusto natin, yung inaasahan natin ay hindi nangyayari. So doon tayo tumitingin sa Panginoon. Doon tayo tumitingin kay Jesus. Kaya nga minsan, hinahayaan talaga ng Panginoon na bumagsak tayo. Hinahayaan talaga ng Panginoon na makaranas tayo ng kahirapan sa Christian life para tumingin tayo sa Kanya. Kasi, kailangan po nating hanapin yung mukha ng Panginoon araw-araw. Kaya lang, minsan, pag umaasa tayo sa sarili natin, umaasa tayo sa ibang bagay, hindi tayo tumitingin sa mukha ng Panginoon. Hindi tayo umaasa sa Kanya. So, kailangan, hanapin po natin yung mukha ng Panginoon. At pagkatapos, doon po natin matatanggap yung biyaya, yung kagalakan at kapayapaan sa puso po natin, sa Christian life natin. Kaya, ito po yung bagay na huwag din po natin pababayaan. Yung dakilang kaligtasan at yung fellowship po sa Panginoon. Tingnan po natin sa Josue chapter 18 sa verse 3. Josue chapter 18 sa verse 3. Josue 18 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno? Dito po, sabi, hanggang kailan kayo magpapakatamad. Pero kung babasahin po natin ito sa English, hanggang kailan kayo magpapabaya. Neglect. So sabi ng Panginoon sa mga Israelita, sakupin na ninyo yung lupain at pagkatapos, hati-hatiin na ninyo sa inyong mga magkakapatid. Pero itong mga Israelita, nagpabaya sila sa utos ng Panginoon. Hindi nila ito kaagad sinunod. Kaya nga, alam niyo po kung ano yung mga sumunod na nangyari? Yung mga lipi na hindi agad sinunod itong utos ng Panginoon, nagkaroon sila ng maraming problema. Dahil hindi nila napaalis yung mga nakatira doon sa lupain na dapat sana matagal na nilang pinaalis. Ganon din po sa ating Christian life. Bakit tayo nagkakaroon ng problema sa ating Christian life? Dahil, kadalasan, nagpapabaya tayo sa mga bagay na dapat ay ginagawa natin. Yung mga bagay na dapat nating gawin, pinapabayaan natin at hindi natin agad ginagawa. Kapag nalaman po natin ng malinaw kung ano yung kalooban ng Diyos, dapat gawin po natin yun kaagad. Huwag nating pabayaan na huwag nating magawa. Paano po uusad at lalago yung ating Christian life? Nakadepende po ito kung hanggang saan yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Kung lahat ng kalooban ng Diyos na natutunan natin, sinunod po natin, sigurado mayroong paglago. So last year, sa mga naligtas, last year, saka sa mga nakaraang taon, kung lahat ng mga natutunan ninyo na kalooban ng Diyos last year, sinunod ninyo lahat, sigurado, mas malago kayo ngayong taon, kesa last year. Tama po ba? Pero kung lahat ng mga natutunan ninyo last year, wala kayong ginawa, wala kayong sinunod, ano po yung mangyayari sa Christian life po ninyo ngayon? Kung ano yung Christian life ninyo last year, ganun pa rin this year. Wala pong magiging paglago. So bakit po tayo nagpapabaya? Bakit tayo ay hindi sumusunod? Madalas, ginagawa po natin yan dahil iniisip po natin, yung mga bagay na yon ay hindi mahalaga. Kaya pinapabayaan po natin. So, alam natin, dapat sumunod tayo sa salita ng Diyos. Pero bakit hindi tayo sumusunod? Kasi hindi natin iniisip na mahalaga yon. Alam natin, dapat tayong dumalo sa sermon at saka sa fellowship. Pero bakit may mga hindi po dumadalo? Kasi hindi nila iniisip na mahalaga yung pagdalo
sa sermon at sa fellowship. So, binabaliwala po natin yung salita ng Diyos. Hindi natin ito pinapahalagahan. So, ibig sabihin, kung ganito po yung pag-uugali natin, parang wala talaga tayong tunay na takot sa Panginoon. Hindi tayo natatakot sa salita ng Diyos. So, yung taong nagpapabaya sa salita ng Diyos, wala siyang takot sa Diyos. Wala yung tunay na takot at paggalang sa Diyos. So, sa pamamagitan po ng mga ginagawa natin, makikita po yung nilalaman ng puso natin. Tingnan po natin sa mga Kawikaan, chapter 20, sa verse 11. Kawikaan, chapter 20, sa verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay, mga Kawikaan, chapter 20, verse 11, 3 to 1. Ang bata man ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, kung ang kanyang ginagawa ay malinis at tama. So yung mga bata, kahit hindi pa po sila marunong magsalita, makikita nyo po kung ano yung gusto nilang gawin sa pamamagitan po ng kanilang ginagawa. Makikita ninyo kung ano yung laman ng puso nila, kung tama yung gagawin nila o mali sa pamamagitan po ng kanilang ginagawa. Kagaya po nito, ipinapakita po ng mga ginagawa natin kung tayo ba ay mayroong takot sa Diyos o wala. Kung tayo ay may takot sa Diyos, makikita po natin yan sa mga ginagawa po natin. So, yung pabayaan po yung utos ng Diyos, yung pabayaan, yung salita ng Diyos, nagpapakita po ba ito ng takot at paggalang sa Diyos o hindi? Hindi po, di ba? Pinapabayaan mo yung salita ng Diyos, pinapabayaan mo yung utos ng Diyos. Tapos sasabihin mo, may takot ka sa Diyos. So, kabaligtaran po, di ba? So, yung bagay na dapat natin gawin, pero pinapabayaan po natin sa ating Christian life, isipin po natin yung mga bagay po na ito. So, ano-ano po yung mga bagay na dapat ay ginagawa po natin sa ating Christian life, pero napapabayaan natin? So, yung pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa fellowship. Kung yung mga bagay po na ito na dapat natin ginagawa, ay hindi po natin ginagawa, pinapabayaan po natin, so pinapabayaan natin yung salita ng Diyos. Nagpapabaya po tayo sa Diyos. Kung ganito, binabaliwala natin mismo yung Diyos. So sa Mateo po chapter 21, 28 hanggang 23, meron po ditong talinhaga ng dalawang anak na inutusan ng tatay nila para pumunta sa ubasan. Nabasa niyo na po ba ito? So yung unang anak, inutusan ng tatay niya, pumunta ka sa ubasan at magtrabaho. Sabi ng unang anak, ayaw ko. Pero, kalaunan, nagbago yung isip niya at pagkatapos ay sumunod. Yung pangalawang anak, ganun din yung sinabi ng tatay. Tapos, ang sabi ng pangalawang anak, opo, sige po, pupunta ako. Pero, hindi naman pumunta. Ngayon, sa dalawang anak na ito, sino yung sumunod sa kalooban ng tatay nila? Yung una o yung pangalawa? Yung una. Kasi, yung gusto ng Diyos ay yung pagsunod sa gawa, hindi sa salita. Sa totoo lang, madalas din po itong mangyari sa church, sa mga brothers and sisters. Tama po? So kapag mayroong fellowship, sasabihan natin yung mga brothers and sisters, meron po tayong fellowship, ganitong araw, ganitong oras, sa bahay ni brother ganito, sa bahay ni sister ganyan. Tama po? Tapos may mga kapatid na sinasabi nila, ay, may gagawin ako eh. Baka hindi ako makapunta. Pero sa huli, magugulat tayo, nandun sila. Tama? Yes. Nangyayari po ito. So kapag pumunta sila, kahit sinabi nila na baka hindi ako makapunta, so ano po yung mararamdaman natin? Masaya po tayo, di ba? Kasi nakasama natin sila. At alam nila kung ano yung dapat nilang unahin, ano yung dapat nilang pahalagahan. Sa kabilang banda, may mga brother and sister naman na sinabihan din natin ng ganito. Tapos sabi nila, opo, sige po, pupunta po kami. Pero sa oras ng fellowship, wala. Tama po? So yung ganito, sumunod sa salita, pero sa gawa, hindi. Saan nalulugod yung Panginoon? Doon sa naunang brother at sister o sa pangalawa?
Sa nauna, di ba? Doon sa sumunod sa pamamagitan ng paggawa. So yung nagpapabaya sa utos ng Diyos, nagpapabaya sa Diyos. So huwag po tayong magpabaya sa pagsunod sa salita ng Diyos. Tignan po natin sa mga gawa, chapter 24, sa verse 25. Mga gawa, 24, verse 25. Basahin po natin, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran, pagpipigil sa sarili, at sa paghuhukom na darating, nang ilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon, at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipapatawag kita. So dito po, nandito si Felix. Siya po ay kinakausap ni Pablo. Sabi po dito ni Felix, sabi po dito, si Felix, habang nangangaral si Pablo, nangilabot siya. Ibig sabihin, natakot. Pero, ano po yung sinabi niya kay Pablo? Umalis ka muna ngayon. At pagkatapos, pag may oras ako, ipapatawag na lang kita. Bakit po sinabi ni Felix na umalis ka muna ngayon? So kahit dito po, sinasabing si Felix ay nangilabot, yung katotohanan, hindi talaga siya nagkaroon ng takot sa Diyos. Hindi siya nagkaroon ng takot dun sa mga bagay na sinasabi po ni Pablo. Dahil yung mga narinig niya mula kay Pablo, hindi niya itinuring na mahalaga. So sa main verse po natin, sabi po, kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Dito, ipinapangaral po ni Pablo kay Felix yung tungkol sa katwiran. Ibig sabihin, yung kaligtasan. Ipinapangaral ni Pablo yung kaligtasan. Pagkatapos, yung pagpipigil sa sarili. Yung sanctification, pagpapabanal. Yung panghuli, pinapangaral ni Pablo yung tungkol sa paghukom na darating. Pero nung narinig ni Felix lahat ng mga bagay na ito, ano po yung sinabi niya? Sabi niya, next time na lang. Sa susunod na lang. Pag may time ako, saka na lang ako makikinig sa iyo. So itong next time na lang, tuwing kailan po natin itong madalas naririnig? Pag Bible seminar, tama po. Pag invitation ng Bible seminar, madalas po nating marinig, next time na lang. Pero, kadalasan, yung next time, dumarating ba? Hindi. Hindi po, di ba? Kasi wala naman talagang next time. So sa pag-imbita ng Bible seminar, madalas po natin itong marinig. So, pag narinig natin ito, sa mga tao na iniimbitahan natin, maiintindihan naman natin sila kasi wala naman talaga silang tunay na takot pa sa Diyos. Kagaya ni Felix, na hindi nagkaroon ng tunay na takot sa Diyos. Pero ang masaklap nito, pati sa mga brothers and sisters, naririnig din natin yung next time na lang. Tama po o hindi? Tama po, di ba? Halimbawa po, sa pagdalo sa Wednesday sermon, yung ibang mga brother and sister, galing ng trabaho, pagod, next time na lang. Pero next time, pagod din naman ulit, di ba? Galing din naman ulit ng trabaho. Tas ganun naman, next time na lang. Sa pagdalo ng fellowship, once a month na nga lang, next time na lang, pinagpapaliban pa. Sa pagbibigay ng tithes and offering, ay wala akong budget ngayon, next time na lang. Sa susunod, wala rin naman budget. Next time na lang. So bakit po natin sinasabi na next time na lang? Bakit? Madalas, hindi naman talaga dahil wala tayong time. Kadalasan, ayaw lang kasi nating bigyan ng panahon. Ayaw lang nating pagtuunan ng pansin. So bakit po? Kasi, sa mga nagsasabi po nito, na next time na lang, para sa kanila, hindi po ito mahalaga. Kaya madali nilang sabihin, next time na lang. Madali nilang pinapabayaan yung mga bagay na dapat ay ginagawa po natin. So huwag po tayong magpabaya sa mga bagay na dapat ginagawa po natin bilang mga Kristiyano. So gawin po natin yung mga bagay na kailangan po natin gawin, na dapat ay ginagawa natin. So kailan po natin ito dapat gawin?
gawin po natin ngayon na. Gawin natin ngayong linggo. Gawin natin ngayong buwan. Huwag po next time na lang. So kung magsisimula po tayo ngayon, ngayong linggo, ngayong buwan, mag-uumpisa po yung paglago po natin. Makita po ninyo, magkakaroon ng bunga yung Christian life po natin. Tapos, yung pinakamahalaga sa lahat, mapapakita nyo na tunay kayo na may takot sa Diyos. Tama po? Hindi ninyo pinapabayaan yung salita ng Diyos. Hindi nyo pinababayaan yung pagsunod sa utos ng Diyos. Sa kabilang banda, kung patuloy tayong magpapabaya at magsasabing next time na lang, so ano po yung nakikita sa mga gawa po natin? Wala talaga tayong tunay na takot, paggalang at pagmamahal sa Panginoon. Wala tayong takot sa salita ng Diyos. So kung meron po tayong kailangan gawin sa ating Christian life, gawin na natin ngayon. Kung magagawa natin ngayon, gawin po natin. So isa po itong paraan para matanggap po natin yung mga pagpapala ng Panginoon. So isa po sa mga dalangin, pinapanalangin po ng mga taong naligtas, yung mga tao na nakapaligid sa atin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, magkaroon din sila ng kaligtasan. Huwag silang mapahamak sa impyerno. So nais natin, itong panalangin natin na ito ay dinggin ng Panginoon. Gawin ng Panginoon. Tingnan po natin sa 2 Korinto, chapter 10, sa verse 6. 2 Korinto, chapter 10, sa verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Na handang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang inyong pagsunod ay ganap na. So dito po, sa mga naunang verse, tinutukoy po dito yung mga bulaang propeta, yung mga bulaang guro. So yung mga tao po na sumusuway at hindi sumusunod, paano po sila magagawa na mapasunod sa salita ng Panginoon? So dito po, sa verse 6, sa bandang huli, kapag ang inyong pagsunod ay naganap na. So may mga tao po sa paligid natin na parang imposible na maligtas. Parang hindi sila maliligtas kahit anong gawin natin. May mga tao po sa paligid natin na parang kahit anong mangyari, hindi sila susunod sa salita ng Panginoon. Pero, yung nakakamanghang bagay po, kapag naganap yung ating pagsunod, kapag lubusan tayong sumusunod, pati itong mga tao na ito na parang imposibleng maligtas, imposibleng sumunod sa salita ng Diyos, susunod din, maliligtas din. Kaya nga po, yung pagsunod sa Christian life po natin, ito po ay napakahalaga. Kapag sumusunod po tayo sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, yung Diyos po ay gagawa sa pamamagitan po natin. Tignan po natin sa Santiago chapter 4 sa verse 7. Santiago chapter 4 verse 7. Santiago chapter 4 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. So yung Christian life po ng bawat isa sa atin, ito po ay spiritual na digmaan. So yung spiritual na digmaan po na ito, pakikipagdigmaan laban kay Satanas, laban sa sanlibutan, at laban sa sarili natin. Laban po sa sinful nature natin. So ito po yung spiritual natin na digmaan. Sabi po dito, magpasakop kayo sa Diyos. Paano po tayo mananalo kay Satanas? Paano po tayo mananalo sa sanlibutan at sa sinful nature po natin? Isa lang po yung paraan. Magpasakop tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kung tayo pa'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, nagpapasakop tayo sa lahat ng gustong mangyari ng Diyos para sa atin, yung mga akala natin ay imposibleng mga bagay, yun po ay mangyayari. Yung mga panalangin po natin, na palagay ninyo ay mahirap sagutin, gagawin po ng Panginoon. Kung nagpapasakop at sumusunod tayo sa Panginoon. So meron pong mga tao na
sinisikap nila na dayain yung Diyos. Pero ang totoo, yung sarili lang natin yung dinadaya natin kapag iniisip natin na madadaya natin ang Diyos. Tingnan po natin sa Galatia chapter 6, sa verse 7. Galatia chapter 6, sa verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang iasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin ng tao. Kaya po sabi ito, huwag kayong padaya. Kung iniisip ninyo na maloloko ninyo ang Diyos, yung sarili lang ninyo yung niloloko ninyo. Kung tayo pa ay sumusunod sa Diyos, ang Diyos gagawa siya sa atin. Yung pagsunod po sa Diyos, ito po ay yung hindi pagpapabaya sa Diyos. Kung meron po tayong kailangang gawin sa ating Christian life, gawin po natin kaagad. Huwag po tayong magpaantala. Huwag po tayong magpabaya. So ito po yung susi para maranasan po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa Christian life po natin. So yung panghuli po, na bagay na huwag nating papabayaan, yung pag-ibig ng Diyos. Yung pagliligtas ng Diyos. Tingnan po natin sa Mateo chapter 23, sa verse 23. Mateo chapter 23, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan at ang habag at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. So yung panghuli po na dapat ay huwag po nating pabayaan yung pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Dito po, sabi po, at inyong pinabayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan. Pinabayaan ninyo ang katarungan, habag at pananampalataya. So kung ano yung pinakamahalagang bagay sa kautusan, yun yung pinabayaan ng mga Hudyo. So yung pag-ibig ng Diyos, yung pananampalataya sa Diyos, pinabayaan po ng mga Israelita. Ano po yung pinakamahalagang bagay sa kautusan? Na kapag nagawa po natin, ay nasunod natin yung buong kautusan. Yun po yung ibigin ang Diyos at ibigin yung kapwa. Kapag nagawa natin yung dalawa na ito, nagawa na natin yung lahat ng nilalaman ng kautusan. So, yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin, kung mahal natin yung kapwa natin, kailangan tulungan natin sila na sila ay maligtas. So yung pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, ito rin po yung pinakamahalagang bagay para po sa Diyos. Kaya lang yung mga Hudyo, nakatuon po yung pansin nila sa ibang mga bagay ng kautusan. Halimbawa po sa Sabat, kahit may mga tao na mamamatay na sa gutom, dahil walang pagkain at hindi makapagtrabaho. Yung mga Hudyo, dapat nilang tulungan yung mga ganitong tao o hindi? Dapat tulungan o hindi? Dapat, di ba? Kasi, mas mahalaga yung buhay. So, dapat tulungan na mailigtas yung buhay ng tao kaysa masunod yung Sabat. Kaya lang, yung mga Hudyo, mas mahalaga sa kanila na huwag magtrabaho para huwag nilang malabag yung Sabat. Di baling mamatay yung tao, basta masunod namin yung Sabat. So ganito yung katwiran ng mga Hudyo. Kaya nga, itong mga Hudyo na ito, pati si Jesus, inaaway nila. Kasi si Jesus, gumagawa siya sa tuwing araw ng Sabat. Nagpapakain siya, tapos nagpapagaling siya ng mga tao. Dahil akala nitong mga Hudyo na ito,
yung mahalagang mga bagay, itong pagsunod sa kautusan. Yung mahalagang bagay, hindi nila pinapahalagahan. Tapos, yung mga bagay na hindi naman mahalaga, yun yung pinapahalagan po nila. So bakit po mahalaga na tayo po ay mag-evangelize? Bakit mahalaga na ma-share natin yung mensahe ng kaligtasan sa ibang tao? Alam niyo po kung bakit? Dahil po yung impyerno ay totoo. Naniniwala po ba kayo may impyerno? Opo. May impyerno. Kaya nga, dahil may impyerno, kailangan sikapin natin na yung mga tao sa paligid natin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, ay huwag mapunta doon. Kundi magkaroon ng kaligtasan at makasama natin sa langit, kasama ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng ebanghelyo, ng gospel, ng magandang balita, yung kaluluwa ay maaaring maligtas at huwag mapunta doon sa impyerno. So, yung mga mahal po natin sa buhay, yung mga magulang natin, yung mga kapatid natin, yung mga anak natin, yung asawa natin, yung mga anak natin, dapat huwag po silang mapunta dito sa impyerno. So yung mga tao na nakikita mo sa school, kung ikaw ay estudyante, yung mga tao na nakikita mo sa trabaho, yung mga tao na kasama mo sa bahay na hindi pa ligtas, naisip mo ba na kung hindi maliligtas itong mga tao na ito, sa impyerno sila mapupunta? Minsan, kapag naglalakad ako sa daan, randomly, pag nakakita ako ng tao, minsan naisip ko, kawawa naman yung tao. Kasi pag hindi siya naligtas, mapupunta siya sa impyerno. So, paano pa sa mga tao na araw-araw nating nakakasalamuha? Kawawa po sila, di ba? So, kung tayo po ay papasilipin ng Diyos sa impyerno, payag po kayo? Silip lang. Hindi kayo papasok, silip lang. Payag po kayo? Siguro kung ipapasilip sa atin ng Diyos yung impyerno at nakita natin kung gaano kakilakilabot yung lugar na yon, baka hindi na tayo matulog sa pag-evangelize. Tama po? Baka ubusin natin lahat ng pera natin para lang maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Tama po? Kailangan po na gawin natin yung lahat ng makakaya natin para maligtas yung mga tao na nakapaligid sa atin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, dahil totoo po na may impyerno. Tignan po natin sa Ikalawang Kronika, chapter 30, sa verse 9. Ikalawang Kronika, chapter 30, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kapag kayo'y nanunumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay makakatagpo ng habag sa mga bubiyag sa kanila. At babalik sa lupaing ito, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapala at maawain. At hindi niya ilalayo ang kanyang muka sa inyo kung kayo'y manunumbalik sa Kanya. Sabi po dito, sapagkat kapag kayo'y nanumbalik sa Panginoon, ang inyong mga kapatid at ang inyong mga anak ay makakatagpo ng habag. Ibig sabihin, sa pamamagitan natin, maaaring maraming mga tao yung magkaroon ng kaligtasan. Kagaya po ni Jose. Si Jose, dahil sa kanya, maraming buhay yung naligtas. Sa pamamagitan ni Jose, yung mga kapatid niya ay nakapanumbalik sa Panginoon. So ito po yung isang bagay na pwede rin po nating magawa. Mag-akay ng maraming tao pabalik sa Panginoon. So bakit po natin kailangang mabuhay ng banal? Kailangan nating mabuhay ng matuwid? Bakit kailangan nating sumunod sa salita ng Diyos? So yung kabanalan, yung pagsunod at yung pamumuhay po natin, lahat po ng ito konektado sa mga tao po na nakapaligid sa atin. Konektado po ito sa pagliligtas ng mga tao na nakapaligid po sa atin. Tingnan po natin sa Job chapter 22. Job 22 sa verse 30.
Job 22, verse 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang ililigtas ang taong walang kasalanan, maliligtas ka sa pamamagitan ng kalinisan ng iyong mga kamay. So dito po medyo iba yung Tagalog version sa English version. Pwede pong i-flash po yung English. Sa English, sabi po dito, He shall deliver the island of the innocent, and it is delivered by the pureness of thine hands. Ibig sabihin, yung ibang mga tao ay maliligtas sa pamamagitan ng kalinisan natin, sa pamamagitan ng pagiging matuwid po natin. So kung nabubuhay tayo sa kalinisan at kabanalan, yung mga tao na nakapaligid sa atin ay maaari pong maligtas. Kung nabubuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, kapag yung church ay malinis at walang nakatagong mga kasalanan, yung mga tao sa paligid sa atin, madali po silang maliligtas. Kaya nga mahalaga yung pamumuhay po natin. Yung pamumuhay ng banal at matuwid sa harapan po ng Panginoon. So kung pinapahalagahan po natin yung kaligtasan ng isang kaluluwa, lalo na yung kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay, magagawa po natin ng mabuhay na malinis at matuwid para po mailigtas natin yung mga tao po na ito. Kaya nga kailangan sa Christian life po natin, maging banal tayo, maging tapat tayo sa ating Christian life. Dahil sa pamamagitan po ng ating buhay, ng Christian life natin, yung mga tao po sa paligid natin ay maaari din pong maligtas. So ito po yung pamumuhay na hindi nagpapabaya sa Diyos. Yung mga Hudyo, pinabayaan po nila yung pinakamahalagang bagay. So itong mga Hudyo na ito, nagkamali na sila. Malaking pagkakamali. Kaya nga, isinulat ito sa Biblia para wag na nating ulitin. Tama po? Kaya nga po, wag nating pabayaan yung dakilang kaligtasan. Wag po nating pabayaan yung pagsunod sa salita ng Diyos. Wag po nating pabayaan kahit na isang kaluluwa. Tapos, itong lahat ng mga bagay po na ito, ituring po natin na mahalaga. At wag po nating pabayaan. At pagkatapos, marami po mga tao sa paligid natin, lalo na yung mga kapamilya po natin, ay maliligtas. So ngayon po napag-aralan po natin yung mga bagay na huwag po nating papabayaan sa ating Christian life. Maraming salamat po sa pakikinig po ninyo at tayo po ay yumuko na at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay po ninyo sa amin upang kami po ay magkatipon-tipon at makapag-aral ng iyong salita. Salamat po, ngayong araw ay natutunan po namin kung ano po yung mga bagay na huwag po naming pababayaan sa aming Christian life at dapat na ituring po na mahalaga. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng takot po sa inyo, paggalang at pagmamahal, upang magawa po namin ang lahat ng mga bagay na ito na pahalagahan, sundin at huwag pabayaan. Panginoon, tulungan niyo po kami na kami po ay makapamuhay ng maayos na Christian life, na sumusunod po sa inyo, at sinisikap na maging banal at matuwid, nang sa ganon, sa pamamagitan po ng aming Christian life, ito po ay maging patotoo sa ibang mga tao upang sila po ay magkaroon din ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, at binigyan niyo po kami ng pagkakataon na ipangaral ang magandang balita sa paparating po na Grand Bible Seminar. Kayo na po, Panginoon, ang kumilos at gumabay sa bawat isa na makikibahagi po dito po sa aming Grand Bible Seminar, at nawa ang kalooban po ninyo ang mangyari hanggang sa matapos po ang mahalagang gawain po na ito. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.